Magandang umaga po, servants of Christ. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Diyos sa ating lahat. Dahil tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay at kalakasan upang purihin siya at sambahin siya. Sama-sama po tayong umawit sa ating Diyos, saan man po tayo naroroon. Halika, sumama ka at sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin kita, aawitan ka, itataas ang ngalan mo, pagkat walang ibang Diyos na katulad mo. Ikaw lang ang daan. Minsan pa, pupurihin kita, aawitan ka, itataas ang ngalan mo, pagkat walang ibang Diyos na katulad mo. Ikaw lang ang daan. Ikaw lang ang may yakda ng buhay. Ikaw lang liwanag sa pananaw. Ikaw lang ang kapayapaan. Ikaw lang nangakong dililisan. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lang ang may yakda ng buhay. Ikaw lang liwanag sa pananaw. Ikaw lang ang kapayapaan. Ikaw lang nangakong dinilisan. Ikaw lamang ang Diyos. Minsan pa, ikaw lang ang may yakda ng buhay. Ikaw lang liwanag sa pananaw. Ikaw lang ang kapayapaan. Ikaw lang nangakong dililisan. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos. Purihin ka, Panginoon, at sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Muli, Panginoon, tunay na ikaw ang nangako sa amin na hindi mo po kami iiwan, na hindi mo po kami pababayaan. Andyan ka lagi, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, sa aming lahat. Muli, Panginoon, narito po kami, Panginoon. Sama-sama lumalapit sa inyo, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Ikaw po ang nakakita ng puso at isipan namin, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na kami po ay iyong patawarin, O God, sa mga kasalanan na nagagawa namin. Mga bagay, Panginoon, na kami po ay naging busy, kami po ay nakalimot, kami po ay nanghina, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kami po ay iyong palakasin. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, iparanas mo sa amin, ipamalas mo po sa amin ang iyong kabutihan at ang iyong makapangyarihang kamay, ang siyang patuloy nakikilos sa umagang ito. Ihanda mo po kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, maging sa magbabahagi, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon, na si Pastor Vic, O God. Dalangin namin, Panginoon, na maghari ka, O God. Maihayag ang nais mo
para sa aming lahat, O God. Purihin ka, O Diyos, at sambahin ka. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Minsan pa, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ang lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa sa huling pagkakataon, sama-sama po nating awitin to sa ating Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Siya'y ay dakila at dapat sambahin. At dapat sambahin Ang Diyos sa kalangitan, at sa Kanya tayo ay aawit ng papuri. Sa Diyos siya ay dakila, siya ay dakila, at dapat sambahin ang Diyos sa kalangitan, at sa Kanya tayo ay aawit ng papuri.
dakila at dapat sambahin ang Diyos sa kalangitan at sa Kanyang tayo ay aawit ng papuri sa Diyos. Minsan pa, Siya ay dakila at dapat sambahin ang Diyos sa kalangitan at sa Kanya tayo ay aawit ng papuri sa Diyos. siya ay dakila. Ay dakila at dapat sambahin ang Diyos sa kalangitan at sa Kanya tayo ay aawit ng papuri Sa Diyos. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming lahat. Tunay, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanpaman. Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, Diyos na napakabuti, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari. Hallelujah. Itataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O God. Sambahin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na iyong ibinibigay, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa mga pangangailangan na ipinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw. Maging sa pag-iingat mo sa aming lahat, O God. Ikaw lamang po ang matanghal, kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, at nararapat ka lamang sambahin. Nararapat luwalhatiin. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, at luwalhati. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat po. With a cheerful heart, I give myself to Jesus. With a cheerful heart,
Good morning, good afternoon, and good evening to all servants of Christ. Alam ko po na we are from different time horizons, pero nagkakaisa tayo na sabihin natin magkita-kita tuwing araw ng linggo upang masamba natin ang ating Diyos sa pamagitan ng pag-aawitan, katulad ng ginawa natin kanina. At sa pagkakataong ito naman ay makapakinig ng kanyang mga salita na siya po namang magsisilbing patnubay natin kung paano po tayo mamumuhay sa mundong ito habang inaantay natin ang muling pagbabalik ng ating Diyos. Okay? So, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Mayo, kaya mamaya po tayo ay magdiriwang ng breaking of the bread. So, yung iba po sa atin ay pwede po kayong mag-join, maghanda po kayo ng inyong mga elements, yung tinapay, at saka probably wine, or juice, or coffee, or milk, or anything that would symbolize the blood of our Lord Jesus Christ. No? Na yung mahalaga doon ay yung ma-commemorate natin, no? Maalala natin yung pong ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. So, yun po ang ating gugunitain mamaya. At this point naman ay patuloy po tayo munang mag-aral ng kanyang mga salita. So, nung nakaraang linggo po, tayo po nag-aral sa Luke chapter 5, pero ngayon po ay itutuloy natin doon sa kwento. At ito'y kukunin natin sa verse 27 hanggang verse 32. At ito pong Luke chapter 5, verse 27 to 32, ay meron pong parallel passages sa Mark chapter 2 from verse 13 to 17, tsaka sa Matthew 9 from verse 9 to verse 13. Dahil lahat nga pong ito ay meron tayong tinatawag na mga parallel verses, passages, kaya naman yung ating kwento ay halos pare-pareho lang po. Yung mensahe ay iisa. So sundan po natin ngayon itong Luke 5, 27 to 32. Luke 5:27 to 32. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. "Follow me," Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. But the Pharisees and the teachers of the law, who belonged to their sect, complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" And Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama, minsan pa kami po ay dumudulog sa iyo dahil makakapakinig na naman kami ng iyong mga salita. Yung salita mo na pinasasabikan po namin na magiging gabay kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po sa amin, magpakahayag ka pa ng lubusan, at maunawaan namin, O Diyos, ang iyong kalooban. Higit sa lahat, na isa katuparan po namin sa aming mga buhay ang mga salita mo. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Pagharian mo po ang bawat sa amin, ang pangangaral at ang pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen. Noong mga nakarang linggo po, kung tayo po ay linggo-linggo sumusubaybay dito po sa ating online worship and word, dahil continuous study tayo on Jesus ministry dito po, no? Kung saan ay chronologically
pinagsisikapan po nating makita yung pagkakasunod-sunod ng mga naging events sa buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay naparito at pagsisikapan po natin makita kung paano po ang nangyari sa Kanya at nagsimula na po tayo ng Kanyang kapanganakan at nandito na po tayo ngayon sa Kanyang ministry. At nung mga nakaraang linggo, ay nakita po natin yung attitude ng ating Panginoong Hesus towards sinners, towards the marginalized and the oppressed people. Pag sinabi po natin marginalized, ito po yung mga sa lingwahe po natin ngayon ay mga nasa laylayan ng lipunan. Okay? Yung mga hindi masyado pinapansin. Pero sa ating Panginoon ay binibigyan niya ito ng kalinga. Naobserbahan po natin at makita po natin sa ating pag-aaral na nakipag-usap siya sa isang demon-possessed. Pinalaya niya to sa masamang espiritu at sa isang leper, yung pong merong lifelong uncleanness. Pero again, pinalaya niya ito mula sa kanyang karumihan. At sa isang paralytic, yung last Sunday natin. At ito ay pinalaya din niya sa kanyang physical handicap. Ngayong umagang ito, ay meron po tayo nabasa na tinawag ng ating Panginoong Hesus at ito ay isang tax collector. Ang tax collector po, sila naman po sa panahon nila, ay ito po yung mga excluded sa society. Mamaya po ipapaliwanag natin. But again, sa encounter niya to, sa kwento dito, ay present uli yung mga Pharisees. At kung maalala ninyo, nung nakaraang linggo, kung ipapakilala natin si Jesus, ang sabi natin ay ipakilala natin siya hindi lamang bilang isang healer, hindi lang bilang isang sumasalungat sa ginagawa ng mga Pariseo, kundi bilang isang kaibigan ng makasalanan. At hindi po maalis na meron pong mga nagtanong sa akin at meron pong mga maaaring naglalaro sa isipan ng iba, ano bang ibig sabihin nung binanggit natin nung nakaraang linggo na Jesus, a friend of sinners? Tama ba yun, Pastor, na dapat tayo ay makipagkaibigan sa mga makasalanan? So, marami po ang nagtanong ng ganyan at hindi po natin maalis dahil siguro ito po ang layunin kung bakit yung pong ating pag-uusapan ngayon, ng pag-aaralan, ay kadugtong ng ating topic last week. Nung sinabihan niya yung paralytic na, friend, your sins are forgiven. So, bakit tinagurian si Jesus na a friend of sinners? So, umagang ito, masusumpungan po natin ang kasagutan sa tanong ngayon. Okay? So, susundan po natin yung kwento na, what does it mean, Jesus, a friend of sinners? Okay? So, una po sa lahat, ito po ang point na makikita natin doon. Jesus actually calls us sinners to follow Him. Yun po ang una nating dandaan. Lahat po tayo ay makasalanan. At lahat po tayo, tinatawag ng ating Panginoong Hesus na sumunod sa Kanya. Okay? So sabi po sa Luke chapter 5 verse 27 to 28, after this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi. Sa ibang gospel po ay tinawag siyang Matthew. So, yun po ay parehong iisang tao lang po yan. No? Si Matthew at saka si Levi. And he is sitting at his tax booth. And Jesus said to him, follow me. Okay? So, isang tax collector. Noong araw po, yung mga tax collector sa panahon po ng ating Panginoong Hesus, sila, of course, sila po yung nangungulekta ng buwis at marami pong uri ng buwis noong araw. Ng taxes, kahit naman ngayon, no? So, meron po tayo tinatawag ng income tax noon sa kanila. Ito po yung present, income tax, of course, na parang 1% yata. Then, yung poll tax na
whether you work or not, magbabayad ka nito sa Roman Empire. Meron din po silang tinatawag na import or export tax, toll, yung sa mga roads, sa mga harbors, sa mga bridges. Okay? Sa atin, toll fee. Okay? Ground tax, yung lahat ng kinikita, no? Ng lupa, 1/10 sa lahat ng mga tanim, at saka 1/5 naman sa mga langis at saka sa mga alak na puproduce nyo. And of course, yung sales and custom tax. At lahat ng ito ay iba't ibang uri ng taxes na sinisingil po ng mga tax collectors. Kaya lang, hindi tayo sigurado kung ano ang hinihingi taxes na sinisingil nitong si Levi. But definitely, ito po ay isang lucrative business. Isang negosyo na malakas po ang kita. Okay? Pero kung titingnan po natin, no? Ito pong mga tax collectors na to, they were hated. They were despised and they were feared. Or even, no, they are avoided by the Jewish people, ng mga kababayan nila. Lalo na, si Levi o si Matthew ay isang Hudyo. Okay? At yung mga nakikipag-interact pa sa mga tao, sila pa yung despised most. Kasi syempre, sila yung kitang-kita agad ng mga tao. Hindi katulad ng mga chief tax collector. Si Zacchaeus ay isang chief tax collector. Hindi siya masyadong naka-front. Itong sila Matthew, nakaupo siya mismo sa tax booth niya, naka-front siya sa mga tao at malamang marami siyang narinig na mura at kung ano-ano pa. Okay? Kaya po sila kinamumuhian ng kapwa nila Hudyo ay dahil po tinagurian silang traitors. Okay? Dahil sinusuportahan po nila yung pagan government, yung Roman government. Okay? Na kung saan itong mga Roman government na to ay nahihirapang kumolekta ng taxes sa mga Jewish people. Sigurado tatanggihan sila. Ang ginawa nitong mga Roman government, nag-hire sila ng mga Jewish people mismo to collect taxes for them. Now, meron po silang magandang paraan para maingganyo nila itong mga tax collectors na to. Okay? Ang ginawa po nila is, ito ang dapat ibayad ng mga tao sa Roman government. Now, ano man ang ipapatong mo dyan, sa iyo yun. So, ngayon, itong mga tax collectors ngayon, syempre, kung magkano idadagdag nila, definitely, sa kanila na yun. Kaya may tendency, no? Sabihin natin, tendency na ang mga tax collectors ay maging greedy. Hindi natin maalis na si Zacchaeus ay, sabi niya, nung nakakilala siya sa Panginoon, ibabalik niya 4 times yung kanyang mga nakuha sa mga tao. Siguro, baka ganun ang kanyang sabihin, no? Times 4. Okay? So may kasama pong extortion na yun, ano? Panggugulang. Kaya naman, hindi natin maalis na yung mga Jewish people ay they despise, they hate, and they scorn these tax collectors. Okay? Now, puntahan po natin tong ating text kanina. Nakita ni Jesus itong taong ito, si Levi. And probably, habang dinadaanan niya, maraming mga tao ang sinisingil niya ng taxes, at siguro pinagmumura siya, kinamumuhian siya, at kung ano-ano ang sinasabi laban sa kanya. Okay? So, ito yung mga taong tipong talagang sa society ginagawa nilang outcasts. Okay? Maari lang mamatay na kayo. Ganon, ano? Pero nung nandito si Jesus, meron siyang isang ginawa na nakapagpalito siguro sa isipan ng mga tao. Alam niyo ang ating Panginoong Jesus He is beyond cultural stigma. Sa kabila na ganito ang tingin ng mga tao kay Levi, tinawag pa rin niya. At sinabi niya, follow me. Naalala niyo ba ng mga nakaraang linggo? Yung lapit ng ating Panginoong Hesus dun sa mga tao na parang iniiwasan ng lipunan, yung demon possessed, yung leper,
At nung nakaraan, yung isang paralytic, pero syempre, hindi man iniiwasan yon ng lipunan dahil may mga kaibigan nga siya. Pero sa iba, isipin nila, kaya lumpo yan, dahil may naging malaking kasalanan niya. Yun ang nasa isip nila every time na meron silang makikita mga ganitong klaseng tao. But then, our Lord Jesus Christ loves those that are outcasts. And even those that are being looked down by the society. Okay? Kaya tinawag niya itong, sasabihin natin, social outsider. Kasi iniiwan siya ng society. No? Hindi siya tinatanggap. Tinawag niya itong si Levi to become one of his disciples. Yun ang mahirap, ano? Mahirap. Parang hindi mo iisipin na tatawagin mong alagad mo isang makasalanan sa mata ng mga tao, tapos makikipag-associate ka sa kanya. Wow! Alam niyo po, dito po natin makikita yung pagbabago. Later, makikita natin yung pagbabago sa buhay nitong si Levi. Dahil siya nga po ang gospel writer, ang first gospel writer na makikita natin dun sa Bible natin, Matthew. Si Matthew po at si Levi ay iisa. Okay, no? Nung tinawag niya itong si Levi, marami namang ibang tao doon na pwede niyang tawagin. Pero hindi. Hindi yung mga tao na kung tuturusin ang kanyang tinawag. Itong tao na nilalayo ng lipunan. Iniiwasan, kinamumuhian ng lipunan. Okay? Kaya nga kung titignan natin, no? Huwag po tayong magkakamali, pero ang ating Panginoong Jesus, makikita natin na He really cares for these people, the outcasts, the marginalized, the sinners. Okay? He cares about them. Sana taglayin din natin yung ganitong klaseng attitude, no? He doesn't care kung ang society ay kinamuhuhian si Levi. He doesn't care kung si Levi ay tinatawag nilang makasalanan. He wants Levi to follow him because he is a friend of sinners. Yun po no? Doon po natin makikita kung bakit natin nasabi that indeed Jesus was a friend of sinners. Okay? He called Levi to follow him. At ano po ang naging response ni Levi? Sabi po doon sa sumunod na talata, and Levi got up, left everything, and followed him. Wala nang no? Wala nang dalawang salita. Teka, sandali, sayang naman itong kinita ko. Wala Hindi natin mababasa yan, no? He left his, sabihin natin, tax booth. Okay? He left perhaps all the money and rose up and followed Jesus. Siguro nakikita ni Levi dito o ni Matthew yung once in a lifetime opportunity na may tumawag sa akin. At itong tumawag sa akin, kilala na ng lahat na maraming may kapangyarihan, may authority and power to cast out demons, to heal the sick, okay? And a friend of sinners. Kaya nga, ang ginawa niya, alam niya na, mas magandang investment itong sumunod kay Jesus kaysa doon sa investment niya sa pagiging tax collector. Okay? Pwede pa rin siguro siya pagpatuloy sa pagiging tax collector na kinamumuhian ng lipunan, pero ano ang kanya makukuha doon? Puro muhi lang din, puro galit. Dito at least meron siyang isang kaibigan na nakakaunawa sa kanya. So again, iniwan niya lahat at na alam niya, nararamdaman niya that there is love and acceptance and forgiveness. Okay? Dito po sa ating Panginoong Jesus na siyang masusumpungan niya. Kaya, hindi siya nagdalawang isip. Tumayo siya at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo, kuminsan, iniisip ng ibang tao na ang kayamanan ang pinakasolusyon sa mundong ito until
makita po natin na even money and wealth cannot give us fulfillment and satisfaction in life. Kapos po ang kayamanan o ang pera. Katulad nitong si Levi, perhaps he had all the money, pero hindi pa rin siya masaya. Pero when Jesus asked him to follow Jesus, Levi knew that Jesus was the one he has been looking for. Isang makakaunawa sa kanya. At meron talagang pagkalinga sa kanya. Yung pera ay hindi makakapuno ng kung ano kulang man sa kanyang buhay. Ganon din naman po sa atin kung tutusin. Okay? Kaya yung pag-iwan niya sa lahat ng everything, left everything. Okay? Sabi doon, para sa kanya, well worth yun. That's worth. Okay? Dahil, sino susundan mo? Isang kaibigan na nagmamalasakit sa iyo. Napakarami mo nga kayamanan. Wala ka namang kaibigan. Lahat namumuhi sa iyo. Okay? So, pinagpalit ni Matthew o ni Levi itong kayamanan na ito sa isang tunay na kaibigan. Isang tayo, ganun din. No? Kaya, mag-isip-isip din tayo, no? Ano kaya ang makakapagbigay sa atin ng fulfillment and satisfaction in life? Naniniwala po ako na kapos po ang mga kayamanan. Yan nakakatulong po para tayo makasurvive. Or perhaps, kung maganda ang motibo natin, para tayo makatulong sa ating kapwa. Maganda po yan. At tingin ko naman po, pagka sumunod tayo sa ating Panginoon Hesus, at yun ang motibo ng ating puso, i-grant po niya yun. I-bless niya tayo dahil alam niya na maganda ang motibo natin. Pero, paano kung halimbawa meron man tayong kayamanan, pero nandadaya naman tayo? Okay? Kaya natin nakukuha itong mga kayamanan na ito. Kapos po no? Hindi po tayo magiging masaya. Totoo po yun. At marami tayong maaaring maging mistakes pa sa buhay kung nandun tayo sa kayamanan na nananaman. Siyempre lahat ng iisipin natin paano pa ako yayaman? Paano pa ako yayaman? Okay? Pero, alam niyo po, ito pong ginawa ng ating Panginoong Yesus sa pagtawag niya kay Matthew, ay maaaring meron po sa ating ibang nakikinig na tinatawag din niya po tayo. Okay? So, it doesn't matter po what's in your past. Okay? It doesn't matter what is your life right now. Ang concern po ng ating Panginoon Jesus, He is calling us sinners to follow Him. Okay? It doesn't even matter what other people may say about us or think about us. Let us just follow Jesus right now. Katulad ng ginawa ni Levi. He left everything and followed the Lord Jesus Christ. But then, there is more in this story. Okay? Ito'y pagsunod lamang. No? Yun po ang talagang layunin ng ating Panginoon Jesus kung bakit siya tinaguri ang a friend of sinners. For us to follow Him. Okay? Kung tayo ay sa lipunan, isinasantabi, kinamumuhian, meron tayong isang kaibigan na nais na ibigay ang kanyang buhay sa atin, sumunod tayo sa Kanya. So there is more on that story, no? Susundan po natin yung nabasa natin kanina. Okay? Jesus not only called us to follow Him, but Jesus also calls us sinners to fellowship with Him. Tinatawag niya tayong mga makasalanan para makipag-ugnayan sa Kanya. Para tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Okay? So, sabi po ng mga talata na sumunod na binasa natin kanina, sa Luke 5, verse 29, nung tinawag na si Levi and Levi left everything and followed Jesus, then Levi held a great banquet for Jesus at his house.
and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. So the first thing na ginawa ni Matthew o ni Levi ay magpa-party para kay Jesus. No? At siyempre, sino invite niya? Yung mga iba niyang kaibigan ng mga tax collectors din. Bakit mga tax collectors? Of course, una siguro, yun lang ang mga kaibigan niya eh. Dahil lahat sila kinamumuhian ng mga tao. Maaring wala siyang kilalang religious people dahil lahat nga galit sa kanya. Lalo na mga religious people perhaps. Lalo na ang society, no? Kung may mga social elite, kahit mayaman sila siguro, may pera sila, yung mga tax collectors na to, hindi rin sila makasabay dun sa mga social elite. Yung talagang mayayaman sa lipunan ng mga Hudyo. Eh kasi kinamumuhian pa rin sila. Kahit na sila may kaya na, kahit sila mayaman pa. So, definitely, hindi rin sila gugustuhin ng mga upright, ng mga socially acceptable people. Kasi nga, turing sa kanila, makasalanan. So, sino kukumbidahin mo? Wala kang ibang kaibigan, kundi kapwa mo, tax collectors. Okay? At, nakita po natin na itong si Levi, ay gusto din niyang i-share sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang kapwa makasalanan, sa tingin ng mundo, na itong si Jesus ay isang tunay na kaibigan to. Dahil sa kabila na siya isang rabbi, isang guro, isang kinikilala sa society, tinawag siya. So, ang ginawa niya, tinawag din niya yung kanyang mga kaibigang mga tax collectors. Okay? So, dito po natin makikita na Jesus did not only call Matthew or Levi a sinner, to forgiveness, but also to fellowship with Him. Tinanggap ni Jesus, Jesus has no doubts about sitting down for a meal and having a good time with his tax collectors or yung sinasabi ng society na sinners. Okay? Nakipagkwento, alam niyo po kasi doon sa kanila, sa panahon nila, pagka ikaw ay umupo sa tabi nitong mga tao, kung sino po yung kasama mong umupo, ibig sabihin, you are identifying yourself with them. Not as sinner, but as a friend. Kaya si Jesus, He is a friend of sinners. Okay? So, umupo siya doon at definitely, hindi niya ginagawa ang kasalanan ginagawa nila. Pero, dahil sila hindi tinatanggap ng society, pinapakita lang po ni Jesus na tanggap ko kayo. Andito ako, kaibigan ninyo. Okay? Doon po sa kanila, sa kanilang kultura. Pagka ikaya mo po, parang kinukonsider mo ang sarili mo na kabilang ka namin. Okay? So, parang parang, sabihin, parang, si Jesus ba? Kasi nakikiumpok sa kanila, makasalanan. Yun po ang mamaya turing ng mga religious leaders na pag-aaralan natin. Kaya makikita po natin na habang siya nakaumpok doon at nakikipagkwentuhan, nakikipagtawanan, eto na. Etong mga religious people, yung mga upright citizens, yung mga tingin nila sa kanilang sarili matutuwid, walang kasalanan. Ayaw nila na gano'n. Ang senaryo po niyan, maaaring si Jesus ay nakaupo, kaumpukan yung mga makasalanan daw, pero itong mga Pharisees, nakatayo yan. Hindi nakikiumpok yan. Ayaw nilang makipag-umpukan sa ganyan. Dahil pagka ikay nakipag-umpukan sa kanila at ikay kumain kasama nila, para ina-identify mo ang sarili mo sa kanila. Kaya nga, ito ang naging response ng mga reaction pala ng mga religious leaders na to. Ang sabi po dyan, sa Luke chapter 5 verse 30, "But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples." Kung tutusin, nagreklamo siya doon sa kanyang mga alagad. Pero, pahaging po yun. Yung reklamo nila yun, ay nakadirect yun kung tutusin kay Jesus. Ang tanong nila, why do you eat and drink with tax collectors and sinners?
sa mga disciples, nakatuon daw ang tanong na yun. Pero sa totoo lang, ang kanilang tanong ay nakadirekta kay Jesus. Yun talagang accusation nila kay Jesus. Against Jesus. Kasi nga, kung tutuusin, kung ikaw ay isang teacher, kinukonsider na rabbi, which is Jesus considered during that time, dapat i-keep mo daw, sabi nila, yung mga religious traditions, as well as the Mosaic law. Okay? Dapat mag-provide ka ng magandang example sa iyong mga disciples. At pagkatapos ito ngayon, yan ba isang magandang example? Nakaumpo ka dyan sa mga makasalanan? Yun ang dating. Yun ang accusation nila eh. Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? If you consider yourself a rabbi, you should set an example. Hindi tama yan. So even the Pharisees despised Jesus for such a company. No? Kung bakit siya nandoon, parang meron siyang lax view of the law. Parang hindi niya siniseryoso kung anong sinasabi ng kautusan nila. Natatandaan niyo po ba, no? Last week, pinaliwanag ko na itong mga Pharisees at itong mga teachers of the law, aral ito pagdating sa batas nila, sa kautusan nila. At kasama doon sa mga kautusan nila, na pagka mayroong isang may makasalanan, ay dapat ilayo mo ang sarili mo dahil baka niya ikay mahawa sa kanyang kasalanan. So they never allowed these Pharisees and teachers of the law, they never allowed themselves to be with that company or even to get near to these people who they think are sinful or sinners. Kaya ibang-iba po ang ginawa ni Jesus. More so, yung eating with these people. Lalong parang Jesus and His disciples were endangering themselves to ceremonial defilement. Na sila ay marumihan din dahil kahalubilo mo itong mga makasalanan na to. Ang tawag po nila dyan ay yung guilt by association. Kaya sabi nga nila, di ba? Ng araw, tell me who your friends are and I tell you who you are. Okay? So parang kung ang kaibigan mo ay mga makasalanan, ay sinasabi ko sa iyo, makasalanan ka. Ganun no? Guilt by association, no? Yun po ang kanilang accusation kay Jesus. Kaya nga po hindi natin matatanggal na hindi. Because Jesus calls sinners to fellowship with Him, He is a friend to us, sinners. At lahat po tayo siyempre may kasalanan, makasalanan. So, alam niyo po yung mga Pharisees na to, they only do business with the righteous people. Definitely. Kung sila'y babiyahe, di ba, makakasabay nila isang tax collector, halimbawa sa kung ano pa mang biyahe, ay aalis sila, iwanan nila yon. Iiwas at iiwas sila. Lalo at higit, talking with a sinner, and touching. Yung bang hawakan at kumusay sa atin, makipagkamay, hindi pwede yan. Magiging unclean sila. Yung po mababasa kasi natin sa Old Testament. Sa law, Old Testament law. Defilement yun. Kaya nga, lalo't higit, kung ikay upo at makikikain. Di ba ngayon, usong-uso po, sa atin dito yung COVID. Di ba? Pagka nakipag-usap ka, baka mahawa ka kung may sakit yung isa. Lalo na pag nakipagkamay ka. Okay, nakipag-usap ka, pero naka-face mask ka, may risk, pero lesser ang risk. Pero makipagkamay ka, medyo may dagdag na risk. More so, pagkakain ka. Kasi magkikwentuhan na kayo, Hindi lalong mahahawa ka nun. Sa kanila, ganun po yung defilement din. Sa atin, sa COVID, yun ang ating sitwasyon ngayon, Kaya iniiwasan natin. Pero hindi natin iniiwasan itong mga senaryong ito dahil makasalanan yung kaharap natin. Iniiwasan natin na baka mamaya tayo'y mahawa nung sakit, nung virus, nung COVID. Pero sa kanila, alam nyo, iniiwasan talaga nila doon yung kasalanan. Na baka mamaya, pagamat ikaw ay gumagawa ng kasalanan, at ako hindi naman gumagawa ng kasalanan, pero dahil kausap kita, baka mamaya ako maging makasalanan na rin. Ganun sa kanila, yung ceremonial
defilement na tinatawag. So sa kanilang mga isipan, yung maupo ka lang at kumain with a sinner is also the same as parang you are endorsing their sin. Parang sinasang-ayunan mo yung ginagawa nilang kasalanan. Kasi nakikihalubilo ka sa kanila eh. Okay? So ito po yung ito pong dahilan kung bakit ganito po ang reaction ng mga Pharisees. Okay? Again, dahil alam nila yung kautusan, eto na ngayon. Ina-accuse nila kay Jesus. Nalala ko nung nakaraang linggo, nung sinabi ni Jesus na your sins are forgiven. Okay? Parang tanong nila bakit niya sinasabi yun? Okay? Diba, naalala niyo po, nung nakaraang linggo, sinabi ko, itong mga Pharisees ito, tsaka mga teachers of the law, mga guardians of the Jewish orthodoxy, and perhaps, binabantayan nila ang bawat sabihin ni Jesus. At yung sinabi niya your sins are friend, your sins are forgiven. Dami nilang reaction. Right? Bakit siya nagsasabi ng ganun? Okay? Hindi ba niya alam na Diyos lang ang dapat ang may karapatang magsabi nun? So kung hindi niyo po nasundan yung kwentong yun, balikan niyo po yung teaching natin last week. This time, hindi naman yung sinabi, kundi yung ginagawa. Kumakain at umiinom kasama yung mga tax collectors. Kaya nga yung nakaraan, parang, why is he saying that? This time naman, parang sinasabi niya, why is he doing that? Yun yung binabantayan talaga itong mga Pharisees at saka teachers of the law. Something to accuse and condemn Jesus. Okay? Now, they are condemning Jesus of what he is doing. So dito po makikita natin yung message na ipinapahayag nitong mga nasa, sabi natin, Pharisees and teachers of the law. Kailangan nandun ka lang nakakulong sa kanilang isipan, sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga katuruan. Dapat nakakulong ka doon sa kanila. Pagka may ginawa ka na malayo doon sa kanilang kautusan, ibang tao ka na. Outsider ka na. Yung po ang turing nila doon. Para bang, pwede natin tawagin na, meron silang little legalistic bubble. Meron po tayo ngayon tinatawag na NCR bubble, NCR plus. Na naka-confine doon. Yung, ito lang dapat ang, hindi, maaari lang ito lang ang naka-quarantine. Ganun sila. Kina-quarantine nila ang sarili nila mula dito sa mga tao na makasalanan daw. Baka kasi tayo ay mahawa. So these people, ang gusto lang po nila mangyari, kailangan kayo ay maniwalang katulad namin, magbihis kayo katulad namin, gustuhin nyo yung mga gusto lang namin, at yung ayaw namin, ayawan nyo rin. Parang gusto nila ang masunod yung kanilang standard. Okay. Iba yung standard ni Jesus. So, hindi nila tanggap yung standard ni Jesus. Ang standard ni Jesus is to reach out to people. Okay? Sa totoo lang to reach out to everybody. Both, even the Pharisees and the society. Kasi all are considered sinners. Everyone has sinned and fall short of the glory of God. Kaya Jesus is trying to reach out to all of them. Pero hindi po lahat ganun ang response. Okay? Yes, definitely. Jesus will not join the sinners in doing their sins. Okay? But He will join them in every other way. Definitely, He will fellowship with us. Even with us sinners. But He will not join us in our sinful ways. Kaya yun po yung pagkakaiba nung tinatawag nila fellowshipping with Him. Pero sa mga Pharisees, iba po ang dating nila. Sa kanila, ang dating ay dahil nakikipag-umpukan ka na dyan, makasalanan ka na rin. These are the self-righteous people. Okay? Ito po yung mga tao na sa panahon natin ngayon ay hindi makikihalubilo sa ibang mga tinatawag nating
makasalanan. Pero nakakalungkot po, if we really want to reach for the sinners, katulad ng ginagawa ng ating Panginoon, He is reaching out for us sinners, we need also to allow them to follow Jesus and have also fellowship with Jesus. Jesus reached out to us. Not only to be friend with us, not only to follow Him, but also to fellowship with Him. Jesus is trying to reach out to us to fellowship with Him. Yung bang spiritual needs natin is more important para kay Jesus kaysa doon sa tinatawag nilang ritual cleanliness. Hindi po. Okay? So dito po natin makikita yung second point na nais po ng ating Panginoon, tinatawag niya tayo na mga makasalanan to fellowship with Him. Okay? Kaya nga He is called a friend of sinners. Pero again, katulad na nabanggit ko, there is more to the story. Okay? Huwag sana humantong na makita ng ibang tao na tayo'y nakikihalubilo sa mga kasalanan at gumagawa din tayo ng kasalanan nila. Okay? Meron pong third point. At yung third point po ay napakahalaga na dapat nating maunawaan bilang isang kaibigan at sumusunod na sa ating Panginoon Jesus. Jesus called us, okay, to follow Him. Jesus called us to fellowship with Him. And also, Jesus called us to forego our sinful lives. Amen. To forego our sinful lives. To let go of our sinful lives. Sabi po doon sa Luke chapter 5, verse 31 to 32, the last passage that we have read. No? Jesus answered them. Nung tinatanong siya ng mga Pharisees, bakit siya kumakain at umiinom together with the tax collectors and the sinners? Ang sagot sa kanila ni Jesus, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Huwag po natin kapusin, huwag po natin putulin lang doon na ang ating Panginoong Hesus ay gusto makipag-fellowship sa mga makasalanan. Meron po siyang isang purpose kung bakit tinatawag niya po tayo at tayo ay pinasusunod niya sa Kanya at nakikipag-ugnayan siya sa atin. Nais po niya din na tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan. At tutulungan niya po tayo doon. Yun po ang pinaka-purpose niya. Bigyan tayo ng bagong buhay upang maiwan natin ng lubusan itong kasalanan na atin pong ginagawa. Okay? So sabi niya dyan, I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Jesus calls us sinners to forgo of our sinful lives. So dito po makikita natin, nagbigay ng analogy si Jesus between the sick at parang considered sinners, okay? At isang righteous na considered yung mga healthy, na self-righteous people, at yung doctor, the physician. So makikita po natin yung mga analogy na to. The healthy, the self-righteous, doesn't need a doctor. It is the sinners, the sick, who needs a doctor. Okay? So pagka tayo may sakit, di ba, pupunta tayo sa doctor, we seek out help from the doctor, and we expect that the doctor will give us medicine or something that would change our lifestyle. Okay? Papayuhan niya tayo kung paano mababago yung ating lifestyle, kung paano ma-i-improve yung ating health. Okay? Pero this is not just physical health. This is more than the physical health. It's spiritual health. Okay? So kung titingnan po natin, Jesus did not go with these sinners, sa tax collectors, because they received Him warmly.
He went there because He knew that they needed Him. Kasi meron silang sakit. Okay? Meron silang, nangangailangan sila ng kagalingan mula sa kanilang kasakitan. At yung sakit na yun ay yung kasalanan. Okay? So, hindi lang ito physical sickness, kundi more of spiritual sickness. Pero itong mga Pharisees, this healthy, or sabi natin, self-righteous people, they do not consider themselves as sinners, as sick people. Okay? Full of legalism sila eh. Full of judgmentalism sila eh. Okay? Kaya nga, hindi sila ang pinuntahan ni Jesus. No? Sabi niya, I have not come to call the righteous. If you say to yourself you are righteous, no, I have come to those people who acknowledge their sickness, their spiritual sickness. But I have called them to forego of their sinful lives, to repent. Okay? So both people, no, itong mga Pharisees, they also need the spiritual healing eh. Pero hindi nila tanggap sa sarili nila na kailangan nila yun. At doon po sila kapos. Yun po ang naging hindrance sa kanila kung bakit hindi sila makasusumpong ng healing. Kasi they do not acknowledge that they are sick in themselves. Okay? So dito po natin makikita, no, kung merong healthy, yung mga self-righteous people, comparing, at yung mga sick, comparing doon sa tinatawag nating sinners, okay? There is one person in between, the physician, the doctor. Kaya nga sabi niya, no, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Now, sabi niya, I have come to call, not to call, I have not come to call the righteous, the healthy, but the sinners to repentance. So, ang doctor dito, ang physician dito, is none other than our Lord Jesus Christ. Okay? It is not the healthy who need the doctor, but the sick. Tapos siningit na niya, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Parang sinasabi niya, I am the doctor. Okay? Siya po ang tanging makapagpapagaling lang sa atin. Hindi lamang po physical healing. Hindi lang po yung mga naranasan natin dati, no? Demon possession, paralysis, leprosy, or fever, katulad ng mother-in-law ni Peter. Hindi lang po ito eh, kundi more of yung ating spiritual sickness. Okay? Yung sakit natin, yung kasalanan na naghahari sa atin. Ganun din po, no? Jesus has come to help us know that we are sinners. Yun po ang unang gusto nang ipaabot sa atin ng Panginoon. He is a friend to us. Okay? He wants us to follow Him. He wants us to fellowship with Him. But He also wants us to know that we are sinners and we must forego these sinful lives. Kaya nga po dito natin makikita na ang ating Panginoong Jesus, being a true friend, okay, hindi naman po niya hayaan na manatili tayo sa isang makasalanang buhay. Halimbawa po, kung tayo po may isang kaibigan at alam po natin na yung kaibigan natin ay namumuhay sa kasalanan. Ano gagawin natin? Iiwasan ba natin siya? Pwede pa rin po natin siyang kaibiganin, right? Pero, ang encouragement natin sa kanya, Brad, iwanan mo na yung buhay mo makasalanan. Nandito naman ako bilang isang kaibigan mo. See? Ganun din po ang pinapahayag ng ating Panginoon dito. Kasi nais natin na yung mga kaibigan natin ito ay makalaya din mula sa buhay na makasalanan upang nang sa ganun matamasa din nila ang buhay na walang hanggan na tanging ang ating Panginoon Jesus lang ang makapagbibigay nito.
So every one of us are sinners, and we must acknowledge our need for Jesus, for His forgiveness, for His righteousness. Kasi He is the great physician eh. So we need the great physician's powers to free us from our sinful lives. We just need also to follow Him and obey Him. Okay? We must forgo these sinful lives. Jesus doesn't want us to remain in this sin. Kung ano man po ang meron tayo ngayong buhay. Kung meron po tayong buhay na makasalanan, hindi naman po ibig sabihin ay mahal ako na Jesus, narinig ko ka last week sa preaching ni Pastor. Thank you, Lord. Pero nais po ng Panginoon na iwanan din po natin yung makasalanang buhay na yon. Ang gusto niya ay tanggapin natin yung isang buhay na masagana at malaya at na maluluwalhati ang ating Panginoon. He wants us to become aware of our sinful lives and repent from it. Forgo, okay, of these sinful lives. Okay? Kaya po, ito po ang panawagan ng ating Panginoon. Sa bawat isa po sa atin na nakakarinig ngayon. Kung meron po tayong kasalanan, let us first of all acknowledge that we are sinful. We are all sinners. And we all fall short of God's glory. Ito po ang tingin kong first step for us. Okay? To follow Him. Kung hindi po natin i-acknowledge na tayo makasalanan, matutulad po tayo doon sa mga Pharisees that they acknowledge themselves as healthy people, self-righteous. Wala kaming kasalanan. Kayo ang mga makasalanan. Okay? Hindi natin nakikita yung ino-offer na salvation and forgiveness and fellowship and friendship of our Lord Jesus Christ. So we must first of all acknowledge that we are all sinners. Okay? Now, of course, no, hindi lang po naman tayong mga makasalanan ng tinatawag na Jesus. Lahat po ng tao. Kasi akala ng iba sa mga Pharisees, hindi na sila kasama doon. Tinatawag din sila if they are willing to acknowledge their sins, their sicknesses. Pero hindi nila ina-acknowledge Yun po ang malungkot na parte doon. Okay? These Pharisees and teachers of the law, they also need Jesus. Kaya lang, they believe they are righteous enough. Kaya they fall short the more. Okay? So, kung makikita po natin ang ating mga sarili na makasalanan, okay, that's the first thing that Jesus will call us to follow Him, to fellowship with Him, and to forgo our sinful lives. If one person doesn't see himself or herself as a sinner, that person will have no part in God's kingdom. He will never acknowledge the need of a Savior. Kaya nga, we need all salvation through Jesus Christ. We need Jesus, who is indeed a true friend of sinners. So as a conclusion, Jesus is a friend to us sinners. Indeed. He wants us to follow Him, to fellowship with Him, and to forgo of our sinful lives. We will have no part in God's kingdom if we do not acknowledge our sinfulness and accept Jesus' offer of friendship and salvation. Manalangin po tayo. Oh Lord, patawarin mo po kami. Inaamin po namin, Panginoon, na kami makasalanan. At kailangan po namin ng isang kalinga mula sa isang tunay na kaibigan. Walang iba, Ikaw, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil ang ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo ay kabayaran ng aming mga kasalanan. At napagtagumpayan mo na po
ang kasalanan ito sa pamagitan po ng muli mong pagkabuhay. Kaya naman, sa iyo, O Diyos, meron kaming bagong buhay. Panginoon, salamat po dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon na sumunod sa iyo, makipag-ugnayan sa iyo, at iwanan namin, talikuran namin ang aming kasalanang buhay. Salamat po sa paalala mo, minsan pa, at maging sa pagtutuwid mo po sa amin. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng pupuri, pasasalamat, at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa tinaalay, tinapay ng buhay, halina't ating kanin at alalahanin, alay ng pag-ibig, pag-asa nitong daigdig, alay ng may kapal, dakilang pagmamahal. For I received from the Lord what I also passed on you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." After supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tanggapin po natin ang tinapay at sabi ng ating Panginoong Hesus at gunitiin ang kanyang pagkakaloob ng buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pasalamatan natin siya. Thank you. Pag-asa nitong daigdig, alay ng may kapal, dakilang Nawa ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoon Hesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanman.